Okay guys, maraming salamat sa muling pagbisita. Panlasang Bicolano muli. So ito gagawa tayo ng isang insaladang pako. At ito na yung pako guys. Tinanggal ko na yung magugulang na parte nito at puputol-putulin natin ng ganito kaiksi. Actually nahugasan ko na to no at nalinis ko na. Pero naisip ko lang na mas paiksin pa or putol-putulin pa para naman hindi mahihirapan yung mga kakain. Kasi hindi lahat katulad ko na laking probinsya na madaling kumain ng mga gulay. No? So ayan. Habang ginagawa ko to guys, ayan, piniprepare natin yung pako. Nagpapainit na ako ng tubig para dito sa ating gagawing insaladang pako. Okay. So, at ito na nga siya guys, tapos na tayo, no? So, ibinalik ko muli dito para malapad-lapad yung ating lalagyan. Hindi tayo mahirapan maghalo. So, ito na, mainit na yung ating tubig. So, patayin na natin yung apoy. Saka ko inilagay itong pako. So, ayan no. Pinatay ko yung apoy para naman crunchy yung ating pako. So, ilulubog ko lang ito ng kahit mga 1.5 minuto. Ayan, kumbaga, yung iba nga binabandian lang to ng mainit eh, no. So, okay na to. Ayan o, hanguin ko na. Ang dami, 'di ba? Pero okay lang 'to, masarap 'to, guys. At ito na after sa mainit na tubig, so ito nag-prepare ako ng malamig na tubig naman. Ayan, with ice 'yan para manatili yung magandang kulay nung manatiling sariwa yung ating pako at crunchy pa din. So ilubog natin siya sa malamig na tubig. Okay. Ayan. So, habang nakalubog to sa, ayan, sa tubig na malamig, kahit mga 2 minutes ko siya dyan ilalagay. Ipe-prepare na natin yung mga susunod na sangkap. Okay, so ito kamatis. Actually, 2 pirasong kamatis yung aking gagamitin dahil marami-rami yung pako. So, 2 pirasong kamatis. At hihiwain ko lang siya ng maliliit na bahagi para masarap yung kain. Pag tayo mga probinsyano at probinsyana, okay lang na malalaki yung mga ganitong ano, no? Gulay at hiwa ng kamatis. Okay, dahil may mga bataan ngayon, tinuturuan pa lang natin silang kumain ng gulay. More on meat sila kasi. So, ayan, 2 pirasong kamatis, nakatamtaman ng laki yung aking gagamitin dito sa ganito karaming pako. Ayan, kung nakain ka ng pako, comment naman dyan. Para naman malaman natin kung yung mga nanonood ng aking recipe or content ay malaman ko kung interesado rin sa mga ginagawa kong video. So, ayan guys. So, isang sibuyas na kulay pula or red onions. Pwede rin kayong gumamit ng puting sibuyas dahil gusto ko yung tapang ng red onion. So, yan ang ginamit ko. Same din, hiniwa ko lang siya ng ganyan ka ninipis at kalalaki. Yan, slice. Red onions. Okay, sapat na yung isa. Then, titimplahin na natin yung suka na ating ilalagay dyan sa ating ensalada. So, ayan, suka. Depende sa dami ng inyong gagawing pako, no? So, siguro sa akin mga 1/4 cup or wala pa. Konting asin, naglagay rin ako ng konting asin. Pwede kayong gumamit ng asukal. So, hindi ako gagamit ng asukal. Itong honey yung ginamit ko. Dahil may honey naman. So, ito na lang. Okay. Yung iba, asukal ang ginagamit. Okay. So, lagyan natin ng paminta. Okay. Ihahalo lang natin to at i-dissolve lang natin ng mabuti yung ating honey na inilagay. Ihalo natin sa suka. Okay, kaya asukal, then yung asin. Masarap kasi yung lasa nito pag pinagsama-sama. Sa mga mahilig gumawa ng sausawan, so malalaman nyo yung lasa ng aking ginawa.
Or alam nyo na sa tingin ko. Okay. So, okay na to. Then, gagamit din ako dito guys ng salted egg. Gusto ko sana 2 pirasong salted egg yung gagamitin ko. Kaso isa na lang pala to. Pero okay na to. Isa lang. Ayan. So, dito natin ilalagay yung ating pako. Para maganda-ganda yung presentation. Pinatong ko sa white para maganda yung dating sa camera. So, ayan guys. Ganyan talaga kami gumagawa ng content. Hanggat maaari sana kung maganda. Pero kung talagang wala naman maging natural at totoo lang tayo sa kung anong meron. Wala lang. Kaartehan ko lang to. So, ayan. Kinuha ko na yung ating pako sa malamig na tubig. At masikip pa rin to guys. Parang mas gusto kong titinan ko kung kakasya dito sa bowl na to. Ayan, dahil hindi umubra, sali na lang natin dito sa isang malaking plato. Ayan. Para mas okay at mas presentable yung ating ginagawang insaladang pako. Ayan, so yun, di ba mas maganda pagka ganito sa maluwag or mas malaki. So, okay, so nalagay natin yung kamatis, no? Lagay na natin sa ibabaw. So, ang halo niyan, tuwing kakain ka na lang, saka mo nang ihalo, di ba? Para hindi malamog yung ating insalada. So, later ang halo, pagkakain, sino kakain, so ganun lang. Then, sibuyas na pula. So, yung itlog na maalat. So, ayan. Hihiwain ko lang siya guys ng maninipis. Para naman dumami. Dahil nag-iisa nga lang kasi. Iisang salted egg lang yung aking, yung meron ko. Ayan, mabuti meron pa. Kala ko wala na. Okay, yan suka. So, maya-maya ko na ito ilalagay. O kaya kung kakain na lang, saka tayo maglalagay ng suka. Okay, ito na yung salted egg. So, ganun lang. Kung paano serving or paano mo pagagandahin yung plating ng iyong salad. So, bahala ka na. So, ikot lang natin tong salted egg dito. O, madami din pala yung isang pirasong salted egg. Pero okay na guys, isa lang para gulay pa rin yung kinakain natin. Pako pa din, hindi yung itlog na maalat. O, yan. Okay na. So, titikman na natin. Pero, lalagay na natin yung suka. Okay. Tikman ko lang, no? O, yan. Masarap yung lasa ng ating suka. So, okay na to. Luto na yung ating insaladang pako. At tayo titikim na, no? Ayan. So, ganyan lang. Okay guys, maraming salamat sa muling pagbisita. Panlasang Bicolano po para sa ating insaladang pako. So ayan, tikiman time. So okay. Tikman na natin itong ating ginawa nga pako salad guys. So ayan. Sobrang sarap. Ang crunchy. Salamat sa panonood. Sana gusto niyo ating pagkakagawa ng ating pako salad. Simpleng-simple pero masarap to guys. Sobra.